What's up mga katropa, for today's vlog magte-test drive tayo ng Honda Civic 1.5 Turbo. Samahan nyo ako. Are you ready? Hello mga katropa, bale dito tayo sa may Honda Cars Iloilo, dito sa Diversion Road, Iloilo City, no? So bale kasama ko si Ma'am Tricia. Ayun mga katropa, no, dito tayo sa loob ng 2024 Honda Civic na 1.5 Turbo. Ayan. Bago tayo mag-start mga katropa, syempre ipapakilala ko muna sa inyo yung kasama natin dito. Shout out kay Niel Ambay sa poging pinsan natin, at syempre kay Ma'am Tricia Tindan sa magandang sales executive dito sa may Honda Cars Iloilo, no. Ayan mga katropa, kung nakikita nyo naman yung pinaka-dashboard nitong Honda Civic, no. Ang ganda, parang nasa futuristic na yung datingan nito mga katropa. Tapos naka-floating monitor na yung design ng kanyang pinaka-touchscreen na TV. Yan. Tapos yung pinaka-panel gauge niya ay meron na siyang 10 inches na fully digital na meter cluster mga tropa. Tapos dito naman sa kanyang pinaka-cambio, ayan o, meron siyang automatic. Tapos syempre wala siyang paddle shifter kasi yung paddle shifter ay nasa RS na model lang mga katropa. Pero hindi mawala yung pinaka-electronic parking brake niya mga katropa with auto hold. Ayan, astig. Tapos meron din siyang aircon dyan para tipid ka sa gasolina. Pang city driving, ika nga. Tapos meron din siyang cigarette socket tsaka USB socket din dyan mga tropa. Tapos yung kanyang glove box. Ayan. Kung mapapansin nyo, meron siyang parang lagayan ng card sa kanyang center console. Pwedeng lagay din ng coins dyan, lagayan ng cellphone o kung ano pang pwedeng ilagay dyan na kasya. So ayan mga katropa, bago tayo mag-umpisa, no, syempre dapat laruhin muna natin yung kalsada kung clear ba or hindi. Syempre Iloilo City, napaka-progresong bayan ito or town, kaya medyo marami ng sasakyan mga katropa. So bale, pag-usapan natin yung sensing. Ano nga ba yung V-Turbo CVT Honda Sensing? Itong sinasakyan natin mga tropa, ito ay V-Turbo, hindi ito RS na version. Siyempre, meron na siyang LED headlights and fog lights, una sa lahat. Tapos meron na siyang power folding side mirrors. Meron na siyang rear AC vents. Siyempre, smart key, dahil ito ay keyless na rin siya mga tropa. Wala na siyang susi. 17 inches alloy wheels. Siyempre, meron siyang 8 speakers. Ayan. Pag-usapan natin mamaya mga tropa yung tinatawag na sensing. Bakit nga ba tinawag ni Honda na sensing? Dahil meron na siyang mga safety features na tinatawag. Mamaya pag-usapan natin mga tropa. Unahin muna natin kung ano yung kanyang makina, no? So meron siyang 1.5 DOHC VTEC Turbo na 4-cylinder. Siyempre 16 valve. Ang power nito ay 178 PS at 6,000 RPM. Tapos yung kanyang torque naman ay 240 Nm of torque at 1,700 to 4,500 RPM. Siyempre naka-CVT na rin siya. Tapos siyempre naka-ecosystem na rin siya dahil Honda nga, matipid yan. Yan. Kung napapansin nyo, yung kanyang visor, meron na siyang dalawang vanity mirror. Driver and passenger yan mga tropa. So, ayan, nag-U-turn na tayo mga tropa, no? Ito, magsubok tayo yung pinaka 0 to 100 niya, kung gaano ba kaganda yung turbo nito. Ayan, subukan natin. Ayan. Di ba kung napansin nyo, ang laki ng laktaw, oh. Oh, nasa 71, 83, o 100. Ang bilis niyang kunin yung 100 mga katropa. Kayo na lang bahala kung ilang seconds yun. Bilangin nyo na lang. Ayan. So, feel mo talaga yung turbo niya. Siyempre, malakas yung
240 na Newton meter of torque sa 1.5 na makina, no? Hindi na masama yon. Tsaka napansin ko rin mga tropa, ang ganda ng kanyang suspension, no? Parang nasa nasa ibang mamahaling sasakyan talaga yung feel mo. Dahil ito pala ay naka MacPherson na strut. Tapos yung kanyang rear suspension ay naka multi-link na rin siya mga tropa. Tapos napansin ko, ang ganda rin ng braking power nito. Kasi meron na siyang front brakes na ventilated with ABS na yan mga tropa. Tapos yung rear niya rin ay naka disc brake na rin. Eto pa, napansin ko rin, sobrang lambot ng kanyang steering. Kaya pala, meron palang itong electric assist rack and pinion. Kaya nagkaroon siya ng electric power steering. Tapos syempre, nakita niyo naman, no, tinuturo ko yung kanyang 3-spoke na leather steering wheel. Syempre with audio controls na yan mga katropa. Tsaka meron na siyang cruise control. Ayan, di ba? Astig. Tapos yung kanyang monitor, ganda tingnan kasi meron na siyang Apple CarPlay at saka Android Auto. Kaya hindi ka na maboboring sa sasakyan na to mga katropa. Kasi naka-package na siya, no? Ayan. O, kung tingnan mo naman yung pinaka-steering niya, astig, di ba? Siyempre meron na siyang push to start. Ayan. Pag-usapan naman natin yung dimensions ito mga tropa. Yung length niya ay 4,678 mm. Yung width naman ay 1,802 mm. Yung height naman ay 1,415 mm. Yung kanyang wheelbase, syempre, 2,735 mm. Yung ground clearance nito ay 134 mm. At napansin ko mga tropa, ang laki ng cargo trunk nito na merong 495 liters. Tapos yung kanyang gasoline naman ay merong 47 na liter. So hindi ka na mabibitin nito sa long distance kasi malaki-laki na rin yung kanyang tank, no? Yung kanyang tangke. So eto, dito tayo mga tropa. Eto nga pala sinasabi ko sa inyo, pag-usapan natin kung bakit na tinawag na sensing. Dahil sa safety for everyone. Yan. Unang-una, meron na siyang adaptive cruise control, no? With low speed follow. Pag sinabing low speed follow, kung yung nasa harapan nyo, mabagal yung drive o yung takbo, ganun din yung speed nyo. Sinusundan niya yung speed nung nasa unahan mo. Kahit mabagal man yan or mabilis, susundan pa rin niya kung ano yung speed nung nasa harapan mo. Siyempre, hindi rin mawawala yung collision mitigation braking system. Ibig sabihin naman ito mga katropa, kapag merong tumawid or may madetect siya na bagay na babanggain nyo, kusang titigil or kusang magpepreno yung sasakyan. Tapos meron din siyang lead car departure notification system. Ang ibig sabihin naman ito, kapag malapit na yung stoplight or pahinto na yung nasa unahang sasakyan mo, magwa-warning na sa driver na hihinto or titigil na yung sasakyan na sa harapan mo. Meron din itong lane keeping assist system. Ibig sabihin ito, kapag yung pagdadrive nyo lumilipat na or umaapak na sa puting linya, i-assist kayo na kailangan sa sentro kayo dumaan para iwas disgrasya. Meron din itong road departure mitigation with lane departure warning. Ibig sabihin naman ito, kapag wala na kayo sa highway, kunyari, pupunta na kayo sa street or sa rough road, parang mag-automatic na mag-deactivate na yung mga system kasi wala namang puting linya sa mga rough road, di ba? Kaya maganda talaga at mahalaga talaga yung Honda sensing nila na bagong technology. At syempre, hindi mawawala yung automatic high beam. Itong dinadrive ko pala mga katropa, ito ay Honda Civic 1.5V Turbo. So bale, pangalawa siya sa RS na version, no? Kasi yung RS version, yan yung pinaka top of the line ng Honda Civic. So nagkakalaga nga pala ito ng nasa 1.5 million pesos. Alam naman natin itong pangalang Honda Civic sa kapanahonan ng mga 90s, no? Sikat na sikat talaga. Kumbaga, kung meron kang Civic, nakakapogi talaga tingnan yan. At syempre yung mga chick boy dyan, pag sinabing Honda, maraming babae yan. Yan yung sabi nila. Kaya sa ngayon, hindi nawawala yung Civic. Pagka sinabing Civic,
nakakapogi talaga yan, mga tropa. Syempre, sa ngayong panahon, mas pina-high-tech sa 1.5 na turbo, maliit lang yung displacement niya, pero malakas yung hatak nito, mga katropa. Kaya sa gustong kumontak or gustong umorder ng Honda Civic, no, kontakin nyo lang si Miss Trisha Tindan. Dito yan sa may Honda Iloilo. Ayan, kontakin nyo lang siya, mga tropa. Pwede nyo siyang i-message directly sa kanyang Facebook page. At baka makalimutan ko nga pala, mga tropa, ayon sa Honda, itong Honda Civic 1.5 turbo ay napakatipid daw. Nasa 20 km per liter daw yung nito, yung fuel consumption, no. O di ba, parang nakamotor ka lang sa ganung consumption, di ba? So, syempre, sa lahat ng mga viewers natin, maraming salamat. God bless sa inyo. At huwag kalimutang magdasal bago tayo magbiyahe, syempre, para safe naman tayo palagi. At mag-iingat palagi sa pagdadrive. Thank you, mga katropa. God bless sa inyong lahat. Ride safe.